tulay na constrict namin yung yung galaw nung mga kalaban kasi siyempre yung mga BPATs pinapaalam namin na dito na yung BPATs, lalaban sila sa Abu Sayyaf. Yung mga Abu Sayyaf naman ayaw nang pumunta doon sa mga lugar kung nasaan yung mga BPATs. So na-constrict na namin yung na-constrict namin yung galawan ng mga kalaban. Nung na-constrict na, sigurado na ako hindi sila pupunta dito. Sabi ko sige, operate na tayo. Doon namin na trace yung mga bakas ng kalaban. Ayaw na nila magpakita kasi na yung mga BPATs magre-report na eh. So yung unang encounter, yung ex ko si Major Bulusan, nakita niya na yung yung parang footprints na very fresh. Tinawagan ako, sir, andito yung meron tayong lead dito. So tinawagan ko si General Binluan. Sabi ko, sir, yung lahat ng operating troops mo, i-halt mo at sigurado may enkwentro kami. Ihanda mo na yung kanyon saka yung close air support. Alas 9 pa lang yun ng umaga. O sinundan namin, inabot namin kung saan sila nananghalian. Sabi ko, bilisan pa natin yung tracking. Grabeng ko sa mga tropa pero nakita nila yung tracking sa laki nung grupo. Halos siguro kung hindi lang batalyon commander yung namumuno doon, ayaw na nilang sundan sa dami. Hindi mo alam kung mag-forward Matatawa ako doon sa hakbang nila Yung step nila half step na lang Parang papasok ba ako o susubukan ko ba? Kasi ang masama na nangyari noon, 1 week before that, namasaker yung doon namasaker yung 21st IB. Sabi ko, pagkakataon na natin to, habulin na natin. So, para mapabilis yung tracking, ako na mismo ang nagdala. Meron akong kasama doon na mga Rangers din, mga 6 kami. Sabi ko, buddy, tayo na. Kasi susunod na lang itong mga to, bilisan natin. Doon ka sa leading? Doon kami sa leading. At 6 kaming Ranger, nandun kami lahat. Pati XO, Battalion Commander and Staff nga yung nandun Sabi ko, tara na! Kasi sayang naman yung pagkakataon. Kasi ang ko noon, kailangan na ma-break yung takot. Kasi that time, sunod-sunod yung puro nadadali ang sundalo. At nakikita ko yung epekto sa mga sundalo. Imbes na matakot yung Abu Sayyaf sa kanila, sila na yung may takot sa Abu Sayyaf. Dahil daming kaswalte Nabomba yung BCT noon. Tapos, namasaker yung 21st IB. Basta sunod-sunod. Yung 21st noon? Oo, 21st Battalion. Ang dami nilang mga halos nawalop yung isang kumpanya doon Pero parehong galing sa Bela na tropa, karamihan Highlander pa. So, yun nga. Yun nga yung sabi ko sa kanila, pag may pagkakataon, dapat makabawi tayo. May pakita natin na yung sundalo, mas magaling kaysa sa Abu Sayyaf. Para silang matakot sa atin, ba't tayo matakot sa kanila? Kasi minsan nga, nagja-jogging ako doon, nasalubong ko si Governor. Si Governor Tan, hinintuan niya ako. Sabi niyo, Colonel Ginulbay, di ka mo natatakot sa Abu Sayyaf? Gob, sabihin mo sa kanila, matakot sila, andito na ako. Sabi ko ganun sa kanya ba? Sabi niya, ganun ba? So, nung nagte-training kami ng BPAT, sinabi ni Governor, ngayon at meron ng partisipasyon ang sibilyan sa giyera na to. At sa palagay ko, mananalo na ang sundalo. Kasi dati, yung sibilyan, nanonood lang. Patayan yung sundalo at saka Abu Sayyaf. Manood sila, sinong panalo, silang papalakpakan. Pero, pasalamat ako kay Colonel Ginulbay, nandito siya. Doon ako nahiya dahil sabi niya, kung meron daw dalawa na Colonel Ginulbay, tapos na yung giyera sa Sulu. Sabi ko, Governor, tatapusin natin yan. Anyway, sa pinurso namin, nakita ko na yung difference yan. Siyempre tayo, SOF Pero yung 6 kong Ranger doon, sabi ko, sabi nga, 1:10 Kaya kung 16 sila kayang-kaya natin kasi 6 tayo. Malato mo naman, i-advertise mo naman na yung Ranger ka. Ano na yun, sir? Tayo, sila na lang mag-discover noon. Anyway, so, sinundan namin. Nung mga alas 4 na, nakita ko medyo mahina na yung lakad ng tropa
Kasi parang nalulo moral sila kasi wala na kaming wala kaming umagahan, wala kaming tanghalian. Tapos yung pa rin ang hindi sila humihinto dahil every time, sir, rest muna. Sabi ko, emergency ito. Minsan lang darating itong pagkakataon. Habulin na natin. Ilan estimate mo? Mga 70, 80, ganun yung nila eh. Batalyon mo, ilan dala mo? Mga 50. Kasi iniwan ko yung 2 platoon. Habol-habol kami. Pero ito nga yung nakakatuwa doon eh. Hindi ko alam kung blessing in disguise. Dahil mabagal kumilos yung mga tropa. Dahil sa bagal nila, inabot kami ng alas 6. Masabi kong blessing in disguise, yung enkwentro na yun, alas 6. Dahil hindi nila kami na-expect. Dahil doon sa Sulu, ang pag alas 4 na, yung sundalo, hindi nagagalaw. Temporary patrol base na. Ang hindi gagalaw ang sundalo dahil hindi na masuportahan ng helicopter. Yun parati ang rason. So, ganun din yung Abu Sayyaf. Na alam nila yun. Pag alas 4 na, hindi nagagalaw yung sundalo. So, kami, binayolate namin yon. So, inabot namin sila alas 6 na. Pinandaan ka naman ni CEO, kung ibinluan mo na Kaano nun eh. Wala na sir, nung enkwentro. Di unang nakita namin, sabi ni Sergeant Uday. Sabi niya, sir, andadan, adjaydan eh. Sabi ko, sandali lang buddy. Pagsilip ko, yung mga Abu Sayyaf, gumagawa na ng tent. Sabi ko, sir, birahin na natin. So, pagbira namin, mabuti earlier, na-command ko na yung yung sa tracking. Importante yung sa tracking eh. Kasi nung tinitingnan na namin yung apak nila, meron pa yung nalalaglag na tawag nito. Yung dumaan kasi sa may sapa eh. Nalalaglag pa yung moisture nung doon sa mga grass. Nalalaglag pa yung tubig. Ibig sabihin, lang nila. Kadadaan lang. Tapos, naririnig na namin yung maingay din sila eh. Kasi nagpuputol sila ng gagawin nilang duyan. Magte-temporary patrol base sila. Hindi namin alam na 200 meters sa harap, yun na pala yung kalsada. Sa kahahabol namin, na wala na akong time na mag-map check. Basta habol lang ako ng habol. Yung pala sila, ang balak nila, tatawid sila doon sa kabila, doon sa, yung sa kabila ng Danag. Tatawid na naman sila from Patikol, pupunta silang Indanan. Hinihintay lang nila na magmadaling araw. Sa kahahabol namin, nung andyan, wala nang map check eh, kasi habol-habol eh, kasi sayang eh. So, ito si Sergeant Uday. Pagkaputukan namin, nakita ko, tanggal yung isang tanggal yung trigger finger niya, naputol yung 3 dito sa kanan, kinaliwa niya yung baril niya, naputol ulit yung dahil sa lapit ba? Naputulan siya ng mga 6 na fingers eh. Magkatabi kami. Doon ko na nung isang ranger, mabuti na lang, nag-ranger siya, na i-tie down niya yung baril niya. Otherwise, wala na siyang paraan na makalaban. So ito na lang yung yung ring finger na lang niya yung nandun sa may trigger. Habang sir, may tama ako. Sabi ko, sandali lang. Sinong pumutok yung kalaban, yung machine gun nila, pumutok yung sa amin, hindi mo na alam kung kanino yun eh. Kung kaninong baril yung pumuputok sa lapit. Gano'n na kayo kalapit? Siguro nasa 10 meters. Kami yung nasa harap, battalion commander and staff. Tapos, kita kong nagmamaneuver doon sa kaliwa. Tinawagan ko sa radyo yung company commander. Bravo, sabi ko, papunta na sa'yo. Wala pang, hindi ko pa natapos yung statement, bugbugan sila doon. Umiikot ulit yung kita ko yung nagmaneuver na naman, papunta sa kanan. Tinawagan ko si Lieutenant Pamen. Pamen, sa'yo na yan, Pastor. Pastor yung aming sa kanya, madasalin eh. Pastor, parating sa'yo. So, pag maneuver na ng kalaban, nabagbagan ulit. Doon ko na nakita na nalumoral sila ba? Hindi rin lubos maisip ng Abu Sayyaf na ganun kabilis mag-deploy.
Hindi nila alam na dineploy ko na beforehand yung mga tropa. Padilim na. Eh, yung narinig ko yung putok, halos nagpatong-patong na yung mga sundalo eh. Nung nagka-enkwentro na. Kaya yung sinower kami ng 203, yun ang karamihan na na-wounded. Nagpukpukan kami doon simula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Yung mga tropa natin doon, hindi sila nakakain ng umagahan kasi nung nasabi yung tracking, sabi ko, unahin natin. Hindi rin sila makakain ng tanghalian dahil puro kami habol. Ang bilis nilang lumakad. So, ayun, tumawag sa akin si Jervin Luan. Sabi niya, okay ka pa ba dyan? Sabi ko, okay sir. Tapos, tumatawag sa akin si Benji Batara, si Sir Benji. Sabi niya, Gino, ano bang ano dyan? Sabi ko, sir, kung yung mailal, ilabas yung padalhin nyo yung armor, ilabas tong mga casualty. Bakit na casualty mo nun? 10 yung wounded kaagad. May isang opisyal. Hindi na blood, magdamag. Sabi ko, ilabas yung casualty. Dumating silang siguro nag-CAS-evac kami, madaling araw, umabot ng mga alas 3 yun eh. Nung nag-CAS-evac. Ang problema, nung umalis na ulit yung armo, binabagbagan na naman kami doon. Yung pala, sabi ko, bantayan natin, forward tayo kasi sigurado may mga patay dyan na gusto nilang i-retrieve. Ang dami naming backpacks na punong-puno ng dugo na na-retrieve later on, plus yung 3 body count. Meron kaming picture niyan eh, mga tropa. Nung dumating yung tropa ng mechanized, alas 7 na ng umaga, nung na-clear na namin, bago sila dumating, sabi ko kay Colonel Sumerhido, bahala ka nang dalhin yung mga abusayap na yan sa at itong mga recovery, bahala ka nang magdala dyan sa division. At kami, punta muna dyan at kumain, gutom na kami. So, siyempre, yung mga tropa doon, sabi ko, bakit tayo umalis? Ito. Doon, nakita namin doon, isang foreign fighter na matay doon. Yung Egyptian. Tapos, yung imam nila na dala-dala nila. Tapos, yung isang bomb maker. So, binaano namin sa mga intel, maraming namatay doon. Actually, siguro kung araw lang at na-recover lahat. At tingin ko, yun yung nag-umpisa na downfall ng Abu Sayyaf ba? Dahil may involvement ng tao. Ang dami ng involvement ng tao. Tapos, badly punish sila dun sa encounter na yon. Yung kanilang lahat ng gamit, halos na-recover eh. Tapos, ang dami nilang casualties. Nakita namin yung pinaghihilahan ng mga Sabi ko nga, kung ako lang, awardan ko lahat ng Gold Cross yung mga tao doon eh. Pero, yun na, siyempre, yung sa mga hindi nakakaalam, hindi nakaka-experience, hindi nila lubos maisip. Kasi first time na nanalo yung army ulit doon. After daming setbacks noon. So, sa tingin ko doon, nabuhay yung spirit ng mga tropa. Tapos, nasundan pa namin ng isa pang enkwentro. Doon naman sa enkwentro na yon, yung tao, yung isang BPATS nag-report sa amin, nandyan yung mga kalaban. Nabangga ulit namin yung main group. Masabi ko na main group kasi isa sa mga namatay doon, yung hostage, yung 5 Indonesian, kaya 4 na lang yung natira noon. So, namatay, naka-body count na naman kami. Tapos dahil sa involvement ng mga tao, parang unti-unti na, dami ng mga nagsosurrender, dami ng mga ng feelers ng surrender. Tapos, meron pa kaming nakuha na may tama na Abu Sayyaf. Medyo special yun, itong pangalan niya si Al-Hadi. Medyo special to sir, kasi yung tatay niya, Abu Sayyaf, 7 silang lalaki sa pamilya, yung 6 kasama yung 5 niyang kapatid, patay, lahat nag-Abu Sayyaf. So, nakuha ko to, may tama sa paa, ang madali na lang, tigpasin yung ulo eh. So, binuhay ko, dinala namin sa ospital. Ngayon,
Siya ngayon yung pinang-advertise namin. Yung sundalo, hindi yan pumapatay ng ano. Hindi totoo na mga berdugo. Dito, si Al-Hadi, siya mismo na Abu Sayyaf. Pamilyang Abu Sayyaf. Nakuha namin siya na buhay. Binuhay natin. Pinagamot ko pa. So, ang love life pa niya, ang pakialaman natin kasi pinaano ko nun sa mother-in-law, hindi matanggap ng mother-in-law eh. Dahil sa Abu Sayyaf siya, siyempre may pera, against yung mother's consent, yung father lang yung ano, kinuha yung anak. So, ang ginawa ko, parang kami na yung naging ninong eh. Nag-reconcile sila. Ninong ka pala na Abu Sayyaf na yan. Nag-reconcile siya. Sabi ko, siya magbabagong buhay. Kasi lahat ng tao, may pagkakataon. Everybody deserves a second chance. Sabi ko sa kanya, ako nga eh, nagkaroon ko, marami akong second chances sa buhay. So, ang importante doon, you make it worth it. Para pag nagkita tayo, may maganda kang kwento sa akin. So, ngayon sir, kinausap ko isang kaibigan ko, binigyan ng puhunan, siya ngayon doon eh, nandun sa Tiptipon at tawag dito yung ng goma, yung pagka nagbo-vulcanize. Yan, binigyan siya ngayon may vulcanizing shop. So, after all, sabi ko, lahat tayo eh Pilipino. Ngayon, ang Sulu eh ina-advertise na tourist spot. Abu Sayyaf free. Abu Sayyaf free. Ang problema yata, mawalan na yung joke doon eh. Mawawala daw yung IDP. Bakit? Kasalanan ko daw yun dahil naubos. Iya. Ayun sa Muslim area, pag napalabang ka sa Muslim area, kahit makapatay ka ng 10, hindi sila papayag yan na abutin mo. Yun yung isang ethics na, warrior ethics ng ano. Kung titingnan natin doon, yung respeto ko doon sa adversary, mataas din. Kasi para din silang ranger. They leave no one behind. Kaya pag na-enkwentro yung sundalo doon sa Abu Sayyaf at merong body count, isa lang ibig sabihin noon, badly punished yung kalaban. Kasi itataya nila yung buhay nila, wag lang silang makita na natalo. Ayun yung pagkaiba sa area ng NPA saka sa area ng Abu Sayyaf. Kaya sa kanila, honor nila yon eh. Dangal ang nakataya doon. So sa amin, in-explain ko nga doon sa division, nakita nyo dito, bibihira yung enkwentro na meron tayong makarecover na patay. Kahit nakikita natin patay. Pero pag mo doon, siyempre magre-resist sila. Kaya maraming napapatay na Abu Sayyaf na hindi natin nabibilang. Dahil andun sa ethics ng pagka-warrior nga nila. Mataas yung respeto ko sa kanila bilang isang mandirigma rin. O hindi talaga sila nag-iiwan. Diba? Lamitan mo, wala rin kayo nakuha ang body count, diba? Pero maraming dugo-dugo sa loob ng hospital. Oo, ganun yung matagal kami nagbabarilan doon eh. Umaga pa at gabi pa lang, madaling araw. Ganun yung ethics ng Abu Sayyaf. Ayaw nilang ipakita kahit anong casualty nila. Kung talagang maiwanan nila yung magka-body count ka sa kanila, siguraduhin nila wala ka rin makuha ang baril. Eh, hindi katulad doon sa ibang kuan. Madalas kasi sa South, habang tumatagal yung laban, dumadami ang kalaban. Kasi lahat ng mga tao doon, tutulong sila. So doon sa mga nagtataka, bakit ang daming napapalaban, walang body count? Magkaiba yung kakaiba yung kumbaga yung tradisyon ba nila bilang mandirigma. Dito sa mga MILF area,